Samot-saring kaganapan ang nagaganap sa mundo, na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo, ngunit taglay mo ang puso maninga sa dugo. Natutunan mong ang ituring na halakhak kang lumbay. Hinubog nga ang iyong sarili ng isin sa buhay. At habang kalasag ng aral ay nasa'yo, ang iyo mo ay magiging himig sa Diyos. Magagalak sa lahat ng patahin sa buhay, at ituturing na langit ang luhang malumbay. Pagkat ang kabisig ko'y ikaw, o Kristong patnubay, at maghihintay hanggang langit ang magkulay. Jesus na iniibig, ako sa'yo'y nananabig, naghihintay, nagtitiis sa muli mong pagbabalik. Sa tunay na ligaya, kasama ka sa piling ng Ama. Sa buhay na walang wakas, wala nang hintay sa tunay na ligaya. Kasama ka sa piling ng Ama.
sa tunay na ligaya. Kasama ka sa piling ng Ama. Sa tunay na ligaya. Kasama ka sa piling ng Ama. Mga bubog na kusang nilagat sa sariling bibig na puno ng ubas, may pag-asa pa ba sa matang pagmalas na ito'y kasi katulad sa perla. Sa damping mainit ng hangin amihan, nakakasunog ng bukong tiyan. Regalo ay sinanangakaglagan, ito'y Diyos na rin. May kalooban. Tututol ka ba nalalang sa putik sa magpapalayok na siya mong ugis kung mawala sa'yo ranyo niyang marikit, di ka makakapasok sa paraisong langit. Sa damping mainit ng hangin amihan, nakakasunog ng bukong lutian. Nangalo ay sila nangakalagan, ito'y Diyos na rin. Ito'y Diyos na rin. Ito'y Diyos na rin. May kalooban. Mabuhay sa mundo'y puno ng hiwaga, ang nagpapakayaman siyang naging dukha. Kung ating iisipin ito
sa haba o iksi, o kaya'y sa dami ng ginto't pilak at salapi, kaya man ang natitipoy sa wala rin mauuwi. Kagalak ang dulot nito'y parang ulan napapawi, mayamang pulubi gayon ng kapara, nagtitiis na gutumin ang kanyang kaluluwa. Tungkulin sa Diyos ay di alintana, malabong pananaw ngayon ay bulaga. Halaga ng buhay di sa haba o iksi, o kaya'y sa dami ng ginto, pilak at salapi, kaya man ang natitipoy sa wala rin mauuwi. Kagalak ang dulot nito'y parang ulan napapawi. Sapagkat sinasabi mo, ako ay mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalaman na ikaw ay aba, at maralita at dukha at bulag at hubad. Halaga ng buhay di sa haba o iksi, o kaya'y sa dami ng ginto't pilak at salapi, kaya man ang natitipoy sa wala rin mauuwi. Kagalak ang dulot nito'y parang ulan napapawi. Kapatid, hello. Isang pinagpalang umaga o araw sa ating lahat, mga kapatid, mula dito sa lalawigan ng Bulacan, at kasama natin ngayong gumaganap ng ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos ang marami sa ating mga kapatiran mula sa iba't ibang dako. Bilang pangunang bahagi ng ating gawain, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumindig para sa isang mahalagang panalangin. Atin pong damhin ang presensya ng ating Panginoon. Manalangin tayo, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa patuloy mong paggawad sa aming lahat ng iyong mga kagandahang loob, mga mahuhusay na biyaya na sa araw-araw ay siyang tinatangkilik at kinakasangkapan ng iyong mga anak upang amin pong maluwalhating maisakatuparan ang pagdadala ng aming mga pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon, ng marami sa mulit-muli mong paggawad sa aming lahat ng pananatili ng aming mga hiram na buhay. Ikaw ang siya naming sinasampalatayanan na siyang lumikha ng lahat. Ikaw ang siyang may dahil kung bakit kaming lahat na iyong mga itinuturing na mga anak ay nananatiling buhay pa rin hanggang sa mga pagkakataong ito.
Salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala na sa araw-araw ay patuloy mo ring ipinararating sa bawat dako ng iyong mga anak. At ang mga biyayang ito ang siyang nagiging dahilan upang amin ding matugunan ang lahat ng mga bagay na bahagi ng pangangailangan upang aming laging mairaos ang aming mga buhay sa araw-araw ng aming mga kinakasangkapan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga biyaya, mga kapayapaan, mga kagalingan sa lahat ng mga karamdaman na dumarating sa aming mga pagkakataon. Tunay po na hindi masukat ang aming mga kautangang loob mula po sa iyong banal na kapangyarihan. Subalit, ayon sa aming mga kayanang paggawa, nawa Panginoon ay maging marapat sa iyong paningin ang mga gawain na aming pong pinagtutulungan na maiparating sa iyong banal na kaitaasan. Nawa ay maging isang handog na kapuri-puri ang aming pong mga pag-awit na ginampanan ng mga kapatid mula sa bawat dako na aming kinaroroonan. At nawa ay maging isang mahalagang tanawin din, Panginoon, mula sa iyong kinaroroonan na kami ay iyo pong matanaw, masilayan sa ganitong anyo na kaming lahat ay naglalaan ng aming mga oras o ng aming mga sandali at mga lakas upang sa araw na ito, sa unang araw ng panibagong isang linggong dumarating, ay amin po munang maisakatuparan ang mahalagang bagay na hinahanap mo po sa iyong mga itinuturing na mga tunay na mananamba. Ang gawaing pakikipagkatipon na patuloy mong hinahanap sa aming pong mga pagdadala ng aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pagkakataong ito, nakikilala mo kami kung sino-sino na ngayon ay nakatindig at nakaharap sa iyong banal na kalagayan. Minsan pa, Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang aming mga sarili. Naririto at aming pong binubuksan sa iyong dakilang paningin ang mga lihim na bahagi ng aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang tunay na nakatatalos ng mga pangyayari na aming nilakaran sa nagdaang isang linggong panahon ng aming mga buhay. Lubos kaming nagsikap at ngayon ay marangal naming inihaharap sa iyo, Panginoon, ang mga talaan ng mga mabubuting gawa na aming pong nilakaran. Tunay na sa mga araw na ito ay naging masikap kami at aming pong tinisikap na mas maraming mga mabubuting gawain ang aming pong malakaran. Subalit, gaya ng aming laging mga pagtatapat, kami po ay umaamin na nananatiling hindi kami tunay na napakamatuwid gaano pa namin pakasikapin. Nananatili ang aming mga karupukan. Nananatili ang mga pagkakataon na kami patuloy pa rin nasasangkot sa mga pagkakasala at mga kamalian. At ito amang banal, ang aming lubos na idinadalangin sa iyo na sa tuwi-tuwi na ay lagi mo po kaming patatawarin sa aming mga pagkakasala. Sa araw na ito ay igawad mo po sana, Panginoon, ang mga paglilinis ng aming mga kaluluwa, mga damdamin at ang buong katauhan ng bawat isa sa amin upang ang iyong magiging mga pagpapatawad sa amin pong mga pagkakasala ay magiging sapat na dahilan din naman upang kami ay makapagpatawad din sa aming mga kapatid na maaaring nakalikha rin ng mga pagkukulang sa isa't isa. At ang ganitong mga gawain, patuloy mo pong matanaw na nilalakaran, kinikilala ng iyong mga hamak na alipin habang kami ay patuloy mo ring pinagkakalooban ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito ng mga natitirang sandali,
ng aming pagtitipon at pagkikita-kita, amin pong dinadalangin ang mabubuting antas ng katayuan, mga kalusugan, mga kinaroroonan ng aming mga kapatiran sa bawat dako ng bansa at sa iba't ibang bahagi pa ng daigdig na aming kinaroroonan. Pagpalain mo po at sa tuwina, alalayan at tulungan mo po na lumagi na sila ay ligtas at malayo sa lahat ng mga kapahamakan at mabibigat na karamdaman. Alalayan mo po sa tuwi-tuwina ang mga kapatiran namin na nagsisipaghanap buhay sa mga malalayong dako ng mga bansa na kanilang kinaroroonan at kami umaasa na hindi manglulupaypay ang kanilang mga pagnanais at ang mga pananampalataya sa kabila ng malalayong kinaroroonan ng kanilang paghahanap buhay, mananatili na sila ay ituturing ng mga kapatid na lumalaging may bukas na loob at pagpapahalaga sa tungkulin na isinabalikat mo sa kanila at sa lahat po sa amin. At ang mga bagay na ito, Panginoon, hindi na namin iisa-isahin pa ang kani-kanya pa naming mga layunin at mga hangarin sa buhay, ang maraming bagay na nais naming ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, ay iyon na ring natatalos mula sa iyong kaisipan. Hindi na namin marahil kailangan pang isa-isahin ito ng aming mga kani-kanyang mga labi. Palibasa ay buong pagtitiwala kaming sumasampalataya, naganap mo nang nalalaman ang lahat ng mga nagaganap sa aming buhay. At ikaw ang nakakaalam ng mga bagay na magaganap sa aming mga kinabukasan, sapagat ikaw rin ang siyang lumililok at bumabalangkas ng aming mga araw. Kung kaya't ang lahat ng mga biyaya at lahat ng mabubuting kaganapan, mga kagalingan ng mga alipin mong nananatiling nagtataglay pa rin ng mga sakit at karamdaman, ay inaasahan po naming igagawad mo sa aming lahat ngayon at sa mga susunod pang panahon ng aming mga araw. Kung kaya't ito ay amin pong ganap na pinasasalamatan sa iyong pangalan at patuloy naming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, biyaya ng Diyos at ng kanyang patuloy na paggabay at pagpapatawad sa atin ang siyang ating tinatanggap sa bawat araw ng ating buhay. Magandang umaga, magandang araw pong muli sa lahat ng mga kapatid mula dito sa dako ng Bulacan. Kasama natin na naka-online pagsamba ang mga kapatid natin sa Santa Maria, Bulacan, San Vicente, gayon din ang mga kapatid natin sa Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. At lagi nating kasama sa tuwing tayo ay gumaganap ng pananambahan ang Parañaque City na sa Sabado po ay kasama rin nating magsa-celebrate ng anniversary dito po sa Bulacan. August 8 din po na natayo yung lokal ng Parañaque City. Siyempre, hindi natin malilimutan, lagi din natin kasama sa mga pananambahan ang mga kapatid sa lokal ng Taguig City. At ang mga kapatid natin sa Talanay, pinabati din natin ang mga kapatid natin sa Tarlac at sa iba't iba pang mga lokal na kasama natin ngayon. Hello po sa inyo at maligayang araw ng pagsamba sa Diyos sa ating lahat. Ngayon po ay first week, unang linggo ng buwan ng Agosto 2026. At aking pong pinapaalala muli sa mga concern ng mga kapatid na magse-celebrate po ng ilang taon na ba, Brad Brian? 70 plus na eh. Mag-celebrate tayo, na-miss natin kung ilan. 73rd yata.
anniversary sa Sabado po. Kaya't yung ating mga concern, simula sa mga paghahanda, paglilinis natin ng paligid, at ang pagsasagawa ng ating kahandaan sa darating mismong araw, tayo po ay magtitipon-tipon at welcome naman po ang ating mga guests, mga bisita mula sa iba't ibang mga lokal. Ina-expect nating darating din ang lahat ng ating mga kasamahang mga mangangaral at ng iba pang mga dumadalaw sa mga panahon ng ating anniversary. Lokal ng Sampaloc, pwede kayong mag-practice online. Hindi na ngayon problema yung lokasyon. Pwede kayong mag-set up ng practice ng inyong presentation kahit sa online. Ang mga kapatid nating naglakip ng pasalamat sa araw na ito, mga kapatid, nais nating banggitin, mula sa lokal ng Talanay, handog pasasalamat sa pagsapit ng kaarawan ni Sister Julian Carandang noong August 1, 2026 at sa mga pagpapala na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa kanilang pamilya. Mga nagpasalamat, Sister Julian Carandang, Brother Paulo Carandang, Sister Sueta Carandang. Mula po naman sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan, pasasalamat sa Diyos dahil sa patuloy na pagbibigay ng gabay, kaligtasan, pagpapala sa buhay at sa maluwalhating paghahanap buhay sa ibang bansa at sa kanyang muling pagbabalik bansa. Pagpapasalamat ni Brother Danilo Santiago Jr. Nakakauwi lamang po mula sa kanyang paghahanap buhay sa karagatan. Isa po siyang seaman. Okay, ngayon po ay magsisimula na tayo ng ating iginayak na pag-aaral. Ang paksapong ito ay alam ko si Brad Brian po ang gumawa nito kung paano ipinagkakatiwala ng Diyos ang kanyang mga hiwaga sa mga mangangaral. Ayan po yung pamagat. Tungkol po ito sa authority, pagkakakilanlan, kung sino ba dito po sa daigdig ang mga pinagkakatiwalaan ng Diyos na magturo ng lahat ng uri ng kabanalan para sa lahat ng tao. Kung dito man po sa ating panahon, maraming mga nagpapakilalang mga leader, siyempre po kapag may religion, laging may puno yan, may leader sa bawat lokal, bawat dako, may kinikilalang. Kung tawagin ay mga tagapagturo, pari, ministro, manggagawa, at iba't ibang mga katawagan. Maaring nagiging tanong din po sa atin, paano kaya makikilala kung totoong galing sa Diyos ang isang tagapagturo? Samantalang, wala naman pong binibigay na lisensya mula sa langit na makapagpapatunay na ang ID ng isang pastor o ng ministro o ng pari ay talagang direktang galing sa Diyos. O larawan halimbawa na kaakbay ng isang pastor o ng isang ministro o ng isang pari, kaakbay siya ng Panginoong Jesucristo para pong panahon ng eleksyon. Para sa ganung pagkakataon, hindi mawawala po yung pagdadalawang isip ng tao na itong tagapagturo na ito, talagang tunay ito sapagkat may larawang kaakbay ito ng Panginoong Jesucristo. May pirma ng Diyos ang kanyang ID. Sa ganitong pagkakataon na wala po tayong maipipresenta, maipapakita, kahit po ang ating mga ministro sa Iglesia ng Diyos na Buhay, paano natin maitatayo yung pagkakakilanlan na ang ating mga tagapagturo ay tunay na pinagkatiwalaan ng Diyos.
At nalalaman din po naman natin na sa isang tagapagturo, pwede rin magturo ng mali. Walang sumasaway. Hindi po sakop ng batas o ng gobyerno ng Pilipinas na kapag mali ang turo ng pastor ay sila'y ikinukulong. Wala pong ganon. Kaya nakapagtuturo ng mali ang isang pastor dahil hindi po ito bawal. Bawal po ito sa Diyos, pero sa gobyerno, hindi po bawal magturo ng mali. Kaya nahahayaan, nahihirati na ang isang samahan ay maaaring may mga batas na wala sa Biblia o maling palatuntunan na hindi galing sa Diyos. Ngayon, may ilan tayong mga talata dito na tinipon po at upang patunayan ang ating paksang pag-uusapan. Mayroon po ba na grupo ng mga tao na inihanda ang Diyos para pagkatiwalaan ng kanyang mga katuruan? Nauso ba talaga? Ito ba talaga nung pinlano ng Diyos na gawin niya ang mundo, nilagyan ng araw, nilagyan ng buwan, nilagyan ng lupa, bundok, katubigan, halaman, hayop, tao, at buong kabuhayan? Kasama po ba sa pinlano ng Diyos na gusto niyang pati pagdadala ng buhay ng tao ay maging maayos? Naglagay ba talaga siya ng leader, tagapagturo? O maaaring baka kani-kanyang aral na lang? Pwedeng doon ka lang sa sarili mong pamilya, magturo-turoan kayo doon. Ano po katunayan na mayroong iginayak, inihanda ang Diyos, nakatiwala sa lahat ng kanyang mga hiwaga dito po sa tinatawag na universe o buong kalawakan. Unang Korinto 4:1, ito po ang sabi, ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Sino po may sabi? Si Apostol Pablo po sumulat sa pamamagitan ng kanyang ng Korea. Wala pa pong Korea noon. Hindi natin alam kung paano nakararating into every places yung isang liham. Liham po yan love letter. Maaring inihahatid sa pamamagitan ng kamelyo. Matagal bago dumating doon sa lokal ng Korinto, yung sulat ni Apostol Pablo. Until nung matapos po yung kwento, pinagsama-sama lahat ng letter, naging part po ng Biblia. Yun po yung Korinto, mga Gawa, Thessalonica, Filipos, puro sulat po iyan ni Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid, kasi hindi mo maayaalis yung how are we going to consider? Sino ba si Pablo? Ano ba siya? Nahahalata ni Pablo na ang tao ay maaaring nagtatanong, ano ba authority namin? What is our authority? Hindi katulad po sa buhay-buhay natin. Pag engineer ka, you have to pass the board exam, something like that. Kung doktor ka, kailangan meron ka ding lisensya. Ang pagiging pastor, wala pong eligibility na examination para ipakita mo sa tao na never ako magkakamali sapagkat ako'y pasado sa lisensyahan ng pagiging pastor. Kaya verbal po, sinulat na lamang ni Apostol Pablo na kung maaari, sapagkat mga kapatid po ang kausap, hindi po ibang tao, mga kapatid na ang kausap, na sinabi niya, just consider, ipalagay nga ninyo, ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo. So wala talagang legal na tinatawag na authenticity na sila'y ministro. Pero maaari daw nating i-consider. Nasa isip na lang natin yung bahagi ng pananampalataya. Bagaman walang tunay na graduation ng mga ministro natin na kumbaga ay nilalagyan, inaabutan ng diploma ng ating Panginoong Diyos para sa pagharap mo sa tao ay kikilalanin ka. Kundi ang pagiging authentic na ministro, mga kapatid, ay nasa puso at isip ng mga kapatid kung inyong ipapalagay. Pinakiusap lang ni Pablo, ipalagay nga ninyo. Kung ayaw nyo naman ipalagay, pwede rin. So, nasa tao po yan. Kung tatanggapin mo na ang iyong ministro ay talagang galing sa Diyos, pwede nating ipalagay. Consider lang natin na
sila ay ministro ng Diyos. Ano po ang pangalawang talata? Inilagay bilang tanglaw at tagapagturo sa lahat ng hiwaga ng Diyos. Gawa 13:47. Basahin po natin. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon. Bago po iyan, ilinawin ko po, ito po ay sulat muli ni Apostol Pablo. Ito po ay diary ng lahat ng activities ng mga ministro sa bawat dako na kanilang pinupuntahan. Pag sinabing gawa, ito po ay mga minutes ng kanilang activities kahit saan sila pumunta. Kaya tinawag na mga gawa ng mga apostol. Hindi po ito gawa lang mula sa isang specific na lokal, kundi ito po ay talaan, summary of all the activities ng mga apostol ng Diyos. Hindi po ito actually love letter. This is not a love letter. Ano po ito? Summary ng mga minutes ng kanilang mga gawa. Kaya tinawag na gawa. Ano yung isa sa kanilang gawa? Sabi dito, sapagkat ganito ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw. Sino po yung ilaw? Sila po yung mga apostol. 12 apostol, namatay po yung isa, nagpakamatay, si Judas, at pinalitang muli ng kapalit niya. Hindi ako nagkakamali, ay something related sa Justo o Matias, parang alin sa dalawa. Yung pumalit kay Judas. Sabi po, nilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So meron po talagang in-appoint na pagmumula ng kaliwanagan upang mawala ang nakahambalang na hiwaga. Sa mundo po kasi, pag hindi mo talaga, kung hindi mo lang napag-aralan sa elementary at saka sa mga magulang, ang buong paligid ay hiwaga eh. Makikita mo yung puno. Sa unang tingin mo, nung misa maliit pa lang, tapos pagka umalis ka ng kaunting panahon, pagbalik mo malaki na. Ang tubig, ang mga ibon, bakit lumilipad? Bakit hindi tayo nakakalipad? Punong-puno ng hiwaga ang buong paligid. Ngunit, upang mawala ang mga pagtataka, mawala sa isip ng mga tao ang tila napakaraming hiwaga, ito po sa ngayong panahon ay nasanay na po tayo, nabantad na yung ating unawa. Kasi explainable na lahat, pinapaliwanag na ng science. At nung wala pang aklat ng science, intentionally, ang ginawa ng Diyos upang ipaliwanag ang lahat ng pangyayari sa mundo, nag-set up siya, nagbuo siya, nagkaroon po siya ng pagtatalaga ng grupo ng magiging tagapagturo at tagapagpaliwanag ng lahat ng hiwaga. Gaya po ng naganap. Sa Bible, hindi ka na magtataka saan nagmula ang tao. Maraming tao pa rin ang hindi naniniwala sa kasaysayan ni Eva at ni Adan. Pero tayo mismo, kung uupo tayo minsan at magninilay-nilay, magkakaroon tayo ng malalim na pag-iisip, imposible ba na ang tao sa mundo, imposible bang magsimula lang talaga sa dalawa? Hindi naman po, di ba? Makita natin, kung atin lang maalala yung kwento po nila kapatid na Pasio, mag-asawa sila, bagong-bagong mangangaral si kapatid na Pasio. Magkataon yung kanilang lugar doon po sa San Isidro, na madadaanan po yung Barangay Puting Kahoy yata, kasi nababasa ko lang po sa library ng kapatid na Abilino Santiago. During that period of time, hindi madalas na nakaka-attend ng ministerial class si kapatid na Pasio dahil sa layo ng distansya, nilalakad lang po yon. So ang sabi ng kapatid na Abilino, kung kailan ka na lang maluwag, not monthly, minsan kung kailan lang siya may pagkakataong umattend ng klase ministerial dito po sa Sampaloc, San Rafael, Bulacan, doon lang siya pwedeng umattend. The point is, ang sabi ng kapatid na matanda, paramihin mo na lang iyong lokal mo. Ang lokal po nila ay 2 lang silang mag-asawa. And then dumami ang anak. Tila 12 yata ang anak na lalaki, pwera pa yung babae. Nito pong pag umaattend kami ng pasalamat doon, kahit magdala po kami ng 3 baliwag transit, hindi po kakasya yung kanyang mga apo.
Nangyayari po dun sa barangay doon yung magliliga ng basketball. Magkakalaban yung mga apo. Andal, inagaw ni Andal. Thank you very much sa referee na Andal din. Magkakalaban puro Andal. Yun po yung point ko. Hindi imposible na talagang ang tao sa buong mundo ay nagmula lang sa dalawa, kay Eva at kay Adan. Diba, pamilya lang din natin. Iba, nagmula lang sa lolo't lolo hanggang dumami ng dumami. So, ano yung bagay na pagtatakahan mo na para sabihin mong hindi totoo yung Biblia, hindi totoo si Eva at si Adan? Ang Biblia po, mula sa istorya ng pagkakalikha ng buong kalawakan, istorya ni Eva at ni Adan, hanggang sa nung natapos na po kasi pinagpapatay na po yung mga sumusulat ng Biblia eh. Kaya na-compile na lang. Last na yon, Apocalypse last na yon. Ibig sabihin ba tumigil ang istorya? Hindi po. Nangyari po na pinagpupugutan na ng ulo yung mga nagko-compile, nag-iipon ng Bible, mga nagsusulat until dumating po sa panahon natin. Yan po yung sinasabi natin. Kung ating ipinapalagay na ang mga apostol ay tunay na galing sa Diyos, yung buong Biblia ay ipinapalagay din natin na totoo. Kasi wala namang ibang magse-certify, saan ka maniniwala? Diba? Tayo ang magse-certify yung ating pagpapalagay. Kaya tama yung ginamit na salita ni Apostol Pablo, maliligtas ka sa pamamagitan ng iyong pagpapalagay. Live with it, consider it as authentic, na galing po sa Diyos yung lahat ng mga nangyayari, lahat ng ipinapaliwanag sa Biblia. Or else, may isang choice ka pa, kung hindi ka maniniwala, pwede naman. Kaso kaya mo bang mabuhay at hanggang sa mamatay ka nang wala ka na lang, hinayaan mo na lang na doubtful ka, na hindi totoo Biblia, hindi totoo ang ganito at ganyan. Saan ka patutungo? Anong klaseng buhay ang tinaglay mo habang ikaw ay tumatanda at lumilipas ang panahon? Wala kang pinagtiwalaan, wala kang ipinagpalagay. Madali naman po magpalagay eh. Yung tinatawag na consideration, may isip naman tayo. Nag-aaral naman tayo kahit papaano. Pag alam mo namang maling-mali, ba't mo naman ipapalagay na tama yung maling-mali? Namimili din tayo ng ipinapalagay na tama. Pag naman harap-harapang mali, ay hindi naman natin pwedeng ipagpalagay yung mga ganong bagay. Pagpapatuloy, mayroong mga pastor, tagapagturo na galing sa Panginoon at mayroon din namang hindi. Mababasa natin ito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa lokal ng Korinto sa kanyang ikalawang pagsulat, 10:18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili. In English, self-proclaim. Yung ikaw lang mismo nagsabi, ako ay apostol din. Tandaan po natin, may nakasulat po sa Biblia na ang mga apostol na 12 ay kahuli-hulihan na daw po sa lahat. Nagbilin po si Apostol Pablo bago sila pagpapatayin. Nasabi nila, itinuturing namin na kami na anya ang kahuli-hulihang apostol. So the ruling is, after na namatay na pong lahat yung mga unang apostol, pwede pa bang mag-self-proclaim ka ngayon, nowadays, katulad ng isang nagpapatawag na apostol sa isang religion, si Apostol Periol, mapapanood nyo yun minsan. Tama kaya sa panahon ngayon, ipinagbawal na nga ni Jesus, sabi ng ating Panginoong Jesus at ni Apostol Pablo, sila na ang kahuli-hulihan apostol na ituturing ng tao. Ngayon, pagka daw ang pag-appoint sa panahong ito, alam niyo po ay na-search ko rin, yung palang salitang reverend, ang meaning pala niyan, pwede niyo rin i-search ay kataas-taasan. Pinakamakapangyarihan, kataas-taasan, yung salitang reverend. So when you call yourself a reverend, pagka nag-self-proclaim ka na ikaw ay gusto mong tawagin ng tao na reverend, parang pinantayan mo yung Panginoong Diyos. Sapagkat ang tunay na reverend, mga kapatid, makapangyarihan, pinakamataas, kataas-taasan,
ay ang Panginoong Diyos. Tapos ngayon, self-proclaim, tagubilin sarili, yung po tawag na self-proclaim, hindi ka naman nag-aral ng, wala namang graduation sa Pilipinas na ikaw ay anak ng Diyos. Puro pagpapalagay lang po yung atin sapagkat nakasulat sa Biblia. Pag may nakita kayo ngayong samahan na nagpapatawag na may reverend sa unahan, yun po ay mali. Sapagkat inaagawan mo ng posisyon ang Panginoong Diyos. Ang tawag doon ay mga self-proclamation. Nagpapatawag ng kung ano-ano. May nagpapatawag ng apostol. Yung apostol po ay hindi na pwedeng ikapit ngayon sa mga ministro. Kami po ay ministro, guro, tagapagbalita sa mga kapatid. Hindi po kami propeta, hindi po kami ebanghelista, sapagkat sila po ay mga nangamatay na mga unang nagkamit ng ganong katawagan o degree na hindi na po mauulit sa panahong ito. Ang sabi po dito, kapag ang naging paraan mo ng pagiging ministro ay self-proclaim, kundi ang pinagtatagubili ng Panginoon. Meron pong galing sa Panginoon. Ang tanong, paano makikilala? Bakit dapat nating maunawaan na hindi lahat ng mga pastor ay itinalaga ng Diyos? Ito ang ating pong susunod na tanong. Sagot, Tito 1:16. Basahin natin. Sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, so hindi po bawal sa mundo magpanggap, hindi hinuhuli. Hindi katulad ng ibang trabaho. Halimbawa, nagpanggap kang pulis at hindi ka tunay na pulis, huli ka. Magpanggap kang manager ng bangko at makipag-associate ka, makipag-transaction ka, in any individual, huli ka sapagkat kayo nagpapanggap. Ngunit, magpanggap kang pastor, walang huhuli sa'yo. Hindi bawal sa Pilipinas ang pagpapanggap na isa kang pastor. Kaya pwedeng dumadami po. Sabi dito, may mga nagpapanggap, nagaling sila sa Diyos, ngunit ikinakaila naman sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sabi sa Biblia, huwag kang kakain ng mga laman na may dugo, which means live kasi yun Pagka laman na may dugo, ibig sabihin, active pa yun, buhay pa yun. Bawal kainin ng hilaw, bawal kainin ng buhay, kundi talagang isa-separate mo yung dugo para patunayan, to justify na patay na yung hayop, kailangan wala siyang dugo. Hindi naman masyadong komplikado yung usapan at pinagtatawanan tayo. Ba't di kayo kumakain ng dugo? Sapagkat, ang paglalabas ng dugo sa katawan ng hayop ay implikasyon na patay na yung hayop, wala na yung buhay, isasauli sa lupa. Kaya ganun po yung batas. Pero yung mga tagapagturo, it doesn't matter for them, kahit kainin nyo yung dugo, baliwala daw. So ano ibig sabihin nun? Meron mga nagpapanggap lang na tagapagturo, pero hindi naman nauunawaan yung batas. Sabi dito, palibasay, mga malulupit, mga masuwayin sa batas, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang tanong, posible ba na may pastor na mali? Posible po. Dahil sabi sa Biblia, may mga darating na mga bulaang propeta, bulaang pastor. Kaya, it is very possible even nowadays na mayroon kang kapitbahay na tagapagturo na hindi galing sa Diyos. Hindi po lahat ng religion, basta may nagtuturo at hawak ang Biblia. Marami po niyan sa palengke. Salita ng salita, parang tanga. Tapos may mga lumilibot na mga parang panghuli ng paru-paro. Naawa nga ako minsan sa bus, tuturo, wala namang kausap. Normal ba yung ganon? Dapat pag magtuturo ka, may kausap ka. Pero yung magmumukha kang tanga sa gilid ng fountain, turo ka ng turo, wala namang nakikinig sa'yo. Yun po ay sa aking palagay. At mabisa po yung word na palagay. Pagka tama at meron ka talagang pag-aaral, pwedeng ang isang pagpapalagay ay maging agreeable sa lahat. Yung pagpapalagay, assumption, assuming ka naman, parang gano'n. Sabi po dito, may mga nagpapanggap, so possible na may nagpapanggap, palibhasa malulupit, masuwayin, mga itinakwil. Pagka itinakwil na po, hindi na po yan titino. Pagka tinakwil na. Pag sinabi ng doktor, yung sakit mong mentalidad ay hindi niyan gagaling, possible nga kasi doktor yung nagsabi. Sabi ng Biblia, may mga pastor na kahit paano gawin, itinakwil na.
sa gawang mabuti. What is the meaning of that? Never ka na makakagawa ng mabuti sapagkat wala ka na doon sa bracket ng pwedeng ipasok doon sa kabutihan. Itinakwil ka na. Bawal ka nang mag-isip na mabuti. Meron po taong ganon. Siguro naman, hindi po tayo yon. Dahil as much as possible, ang ating pong itinuturong mga doktrina ay pinipilit natin kung hanggang saan natin pwedeng pilitin na nakaakma, naka-anchor in accordance with the rule of God na nakasulat po sa Biblia. Susunod na talata, may mga nagpapakunwaring apostol. Mayroon pong fake na apostol. At yan po ay pinatutunayan at unang binanggit sa banal na kasulatan. Ikalawang Korinto, yan yung binasa natin, 10:18, mga hindi subok, mga hindi maaasahan. Sapagkat, yun na nga yung magkasunod eh. 11:13, yun na nga yung binasa ko. Yung katatapos lang. Tito 1:16 muna. Tito 1:16. May nagpapanggap. Ayun, nabasa na. Next, 11:13, ikalawang Korinto. Tama. Sapagkat ang mga gayong tao, sino yung nagpapanggap? Ano tawag sa kanila? Bula ang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Paano natin i-identify? Kung i-visualize natin, ano ang itsura nila paglinggo? Yung mga bulaang propeta na nagpapakunwaring nakikilala si Kristo, nagpapakunwaring apostol ni Kristo. Kung ikaw ay magpapakunwaring apostol, paano ka harap sa tao? Siyempre, hanggat maaari, mukha kang anghel. Diba? Kaya hindi madaling makilala kung sino ang peke, kung sino ang bulaan, kasi pag tinignan mo, maayos din naman, may dalang Biblia. Papuputi ang mga damit, kagalang-galang, puro kabutihan ang lumalabas sa bibig. Pero papaano nangyayaring lumilitaw na isang maling samahan yung kanilang itinataguyod? Mga kapatid, marami pong matters yan para makilala. Sabi nga po natin, sa isa nating mga paksang itinuturo, sabi sa Biblia, ang lupa daw, ang buong mundo, ang lupa ay naibigay sa kamay ng masama. How are we going to prove that? Hindi lang lupa, pati planets. Alam niyo po kung saan galing yung mga pangalan ng planets, and I'm always repeating this again and again. Noong mga panahon na yon, sikat ang mga pangalan ng gods and goddesses sa Greece, sa Athens, na katabi lamang po yan ng Rome. Doon nagsimula yung pangalang Jupiter, Saturn, Mercury, yan. So wala pang maipangalan doon sa planeta, ipinangalan sa mga Diyos-Diyusan. Buti na lang yung Earth. Wala yatang Diyos-Diyusan na may pangalang Earth. Pero, gaano kasakit? Sabi ng Biblia, tatawagin palang banal o santo ang isang tao kapag dating pa ni Jesus sa araw ng paghuhukom. And that is the essence of the word Judgment Day. Kasi doon pa lang sa araw na yon, masasabing ang isang tao ay santo. So bawal sa Biblia na tawagin mong santo ang isang tao. Bawal tawagin si Apostle Pablo na Saint Paul, may San Jose. Sino mga nag-proclaim niyan? Self-proclaim po yan ng isang grupo na halos binili na lahat, pati planeta, ipinangalan. Ikaw si Mercurio. Mercurio po, i-search nyo. Isa sa gods and goddesses ng Athens. Si Mercury, si Venus. Diba meron pang Zeus? Yung Saturn po, ay ka-equivalent po yan ng gods eh. Si Saturn, iyan po ay pangalan din ng Diablo.
Si Satur. Kaya nung araw, biro, para kaya si Satur, ibig sabihin, Diablo. Kaya yung, pati, hindi lang po planeta, pati pangalan ng araw ay ipinangalan sa mga Diyos-Diyusan. Kanino galing yon? Sa relihiyong pagano na dala-dala ng Romans and Greeks. Yan po yan. Tayo na mag-search kung sino ba yung kinaroroonan pa hanggang sa ngayon. Just to give you an evidence na hindi lang lupa ang ibinigay, pati butika, pangalan ng Diyos-Diyusan. Bibili ka ng gamot, mercury drug. Diba? Meron pa nga ngayong mineral water. Venus mineral water. Diyos-Diyusan din yun. Pati ka maniniwala ang buong lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Ito, masakit. Naniniwala tayo na bawal ang santo. Pero how are we going to live with it? Nabubuhay tayo na tinatanggap natin na mga pangalan ng lokal natin ay pangalan ng mga santo. Diba? San Isidro, Santa Teresita. Inuulit-ulit ko itong palagi para matandaan ng bata. San Vicente, Santa Maria, San Jose del Monte, San Mariano. Diba? Pwede ba nating i-report yan sa Pilipinas na pwede po ba iglesia po kami, hindi po kami naniniwala sa santo? Pwede po bang palitan yung pangalan ng barangay namin? Hindi po pwede yan dahil iyan po ay magdadaan sa konstitusyon. So ano ang itinuturo nito? Kaya sinabi po sa Biblia na ang lupa ay naibigay sa kamay ng may kamalian. Mahirap banggitin kasi mga kamag-anak natin nasa kanila, di ba? Mga mahal natin sa buhay. Some of them are still members of this religion. Pero ano sabi ng Biblia? Ang lupa. Ibig sabihin, may access ang pagkakamali sa mundong ito. Hindi bawal ang masama sa mundo, pero hinuhuli ng pulis. Pero yung maging masama, magturo ka ng masama, hindi po bawal. It is allowed. Hindi sakop ng konstitusyon ang pagtuturo ng mali ng isang relihiyon. Pero sinasabi ng Biblia, mag-ingat tayo, may mga bulaang apostol. Yan po. Kaya pinag-aaralan natin. Next. 10:18 ng ikalawang Korinto. Malapit na po tayong magtapos. 10:18. Pakisamahan ng konting bilis. Yan. Sapagkat hindi subok, na-repeat, binasa na po yung kaninang first part. So, yun din po yun. May mga hindi subok yung mga self-proclamation na, I am a pastor. Sabi po ni Kibuloy nung 1979 na I was only in my elementary days. 1978 kasi, ano lang ako, grade 2. Napapanood ko sa Channel 13 si Kibuloy. Sabi niya, I am the anointed son of God. Tumanda na to. Mas nauna pa akong tumanda yata ngayon kasi maraming pera yun. Nagpapaano yun eh. Stem cell. Pati buhok niya, maitim na maitim. Dati, anointed son. In-appoint na anak. Nitong lately, nung bago makulong, bakit naman ako makikipag-debate sa kanila? Pag-aari ko ang buong sanlibutan. Aba, dati appointed lang. Ngayon, siya na pala mismo ang Panginoong Jesucristo. Nung bago masiraan ng bait. Yun ang mga self-proclaim. Ina-announce mo lang kasi yun ang kasasabi mo ng kasasabi, naniwala ka ng ikaw si Kristo. May mga taong gano'n. According to psychology, pag 1,000 beses mo nang sinasabi yung isa, kahit hindi totoo, naniniwala na mismo yung sarili mo na tama yung sinabi mo. Kaya ganun na nangyayari. Next, ano ang pinakamahalagang hiwaga ng Diyos na ipinagkakatiwala sa mga mangangaral? Ito, tapos na tayo dun sa mga fake. Sabi ko sa inyo, kapag ka fake na barangay captain, huhulihin yan. Fake na policeman, huhulihin. Fake congressman, huhulihin yan ng batas. Pero maging fake na mangangaral ka, walang huli. Walang huli. Lusot. Hindi bawal ang fake na mangangaral sa Pilipinas at sa buong mundo. Tapos na tayo doon. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay yung katinuan, yung mismong kabaliktaran, yung banal na dako, yung mga tunay na tagapagturo
ng hiwaga ng kaharian. Ano ba yung hiwaga na dapat matutuhan ng tao? Nag-aral ka na nga ng elementary, ng high school, nag-aral ka ng degree, nag-doctoral ka. Ano pa ba kulang? Bakit may kailangan ba tayong matutuhan na hiwaga? Lucas 8:10. At sinabi niya, sa inyo ay ipinagkaloob. Sino ko usap? Yung mga ministro po. Kahit po yung ministro natin ngayon. Sa inyo ipinagkakaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Even up to these days, some of the religion are thinking na, di ba, nagkakaiba-iba na nga. Especially yung sikat na sikat ngayon, pag namatay ka, langit agad. Where in fact, in reality, according to the Bible, hindi po mangyayari yon dahil ang sabi po sa Biblia, lahat ng patay, maghihintay muna sa sementeryo until dumating para sa second coming ang ating Panginoong Jesucristo to justify our ends. Doon pa lang magaganap kung ikaw ba ay mabuti o masama. O di ba, doon pa lang nagkakahiwa-hiwalay na ng paniniwala. Kaya sabi dito, merong pinagpatungan, pinagbigyan ng kaalaman para makapagpaliwanag ng tunay na hiwaga ng tungkol sa kaharian ng Diyos. At yung ibang religion, hindi pinag-uusapan yung, di ba, pinaksa na po natin yung 1,000 years. Sabi ng iba, pagdating ni Kristo, ginising, pupunta na raw, sasalubungin na raw, tinatawag daw na rapture, sasalubungin, papunta sa langit. Pag binasa natin talaga ng very specific, ng tiyakan, hindi po pala ganon. Naaalala niyo yung paksa natin? Pagdating ng Panginoong Jesucristo, gigisingin ng mga banal, at mabubuhay pa sa loob ng 1,000 taon, kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa yun ng langit. Hindi pa yun ng langit. Kasi kailangan matapos yung 1,000 years, saka palang gigisingin yung sa pangalawang pagising, kung naalala niyo yung mga paksa, kung magaling kayong mananda, ang pangalawang pagising, hindi po sabay gigisingin ang masama at mabuti. Tandaan po natin, unang gigisingin yung banal, and then, they will live for about 1,000 years, kapiling ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi sa Diablo nun? Ang Diablo ay ibubulid, inihagis. Saan hinagis? Sa ilalim, sa kalaliman, upang wag siyang makapinsala sa loob ng 1,000 years, hindi niya maapektuhan ng kasamaan yung mga banal. And then yung definition ng marami, yun daw binanggit na yun na inihagis, yun daw yung galing sa langit, dating anghel, di kerubin inihagis. But actually, magkaiba po yun. Yung inihagis na Diablo, hindi pa po yun nagaganap. Pagdating ni Kristo, gigisingin niya yung mga banal, kaya nagiging biro ko lagi. Pag nagising kayo, ipagtanong nyo, pang ilang gisingan na po ito? Pag sinabi ng kausap mo, pangalawa na yata ito, lagot ka, ano ka na? Pangalawang gisingan kasi, puro Diablo na yun Puro masama na. Mapalad yung makapasama ka sa unang gigisingin dahil lahat ng unang gigisingin yung mga banal. So, we are talking about mga differences of beliefs. Merong mga hiwaga na simple pero hindi naintindihan ng iba. Yung iba kung ikwento yung tungkol sa Israel, di ba? Magaling na magaling ang kwento, pero hindi ako kasi pinilit kong mabasa nitong last two years na yan, inintindi ko mabuti kung ano nangyari sa bayan ng Israel, yung itinakas ni Moises sa Egypt, and for about 80 years silang naglakad. At nagkaroon ng mga hukom, nagsawa sila sa hukom, gusto namin hari. So inelect nila, inappoint si Haring Saul. Medyo naging defective si Haring Saul, pinalitan ni David. Pero ang mga tao noon ay unti-unting dumadami, naging bansa yung lahi ni Jacob From David, naging anak niya, nagkasala siya sa Diyos. Pinatawad siya ng Diyos, nagkaanak siya ng pinakamatalinong tao sa buong mundo, si Haring Solomon. Nag-act si Haring Solomon as magaling na hari. May mga story sa kanya, namatay yung kanyang anak na si Absalom, na pinakamamahal niyang anak. Inilibing po yan ng patayo. And some researchers and
yung mga ano tawag doon, yung mga nag-aaral sa mga history, mga lupa, mga naghuhukay, archaeologists, may nahukay silang kaharian at may natagpuan silang libingan na patayo doon mismo sa lugar na binanggit sa Biblia, kaya pinagmamatch nila na unti-unti nang napagsasabi ang mga tao na totoo yung mga sinasabi sa Biblia. And then, in addition with that, si Haring Solomon, nung siya ay kailangan ng mag-goodbye, mamamatay, meron siyang anak na dalawa pa. Kambal po o yung kambal. Kaya this twin has the right to consider na paano gagawin yan? Kambal tayo, parehas tayong hari. Eh, ang kambal po, di ba, may difference silang minuto, parang 30 minutes yata, kung gano'n. Pwedeng, parang baboy pag nanganganak, sunod-sunod lang mga 2 minutes lang. So, ang nagka-problema yung kambal, si Jeroboam, saka si Roboam, kung sino magiging hari. Normal sa magkapatid niya pag nagagawan. Pag hindi nag-giveaway yung isa, hindi naman kung kambal, sabay gayon lumabas eh. Meron talagang isa. At yun si Jeroboam. Gusto niya maging hari. I mean, pwede ako magkamali alin doon sa twin. Yung isa, yung second, yung huling lumabas, siya yung nagkaroon ng damdamin na gusto niyang agawin. Sumama naman sa kanya yung 12 magkakapatid, mga kapatid, nagkampihan yung 10. Sumama dun sa Sakim. Let us consider and call him Sakim. Kasi hindi naman kanya, kinuha niya, di ba? Sumama sa kanya 10. Alam niya kung ilan lang natira doon sa tunay na original na samahan na pang Diyos, yung Iglesia ng Diyos, nung panahon ni Moises, Iglesia ng Diyos kay Moises, yung huli na to, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nung panahon ni Moises, 2 na lang natira. Nalimutan ko na naman kung sino na naman yung 2. Basta search nyo sa cellphone nyo, 12 anak. Sino yung parang Benjamin and isa pa. 2 na lang yun. Ano nangyari? Sa huli. Alam nyo nangyari? Nauwi din sa wala yun. Kahit yung 2, si Huda po, Benjamin at si Huda, kaya nagkaroon ng lahing Jewish dahil kay Huda. At ngayon, even up to now, ang religion po sa Israel, i-search niyo, ay hindi po Christianity. Only 14% lang ang Christian doon. Ang religion ngayon sa Israel is Judaism. Judaism, coming from the root word Judah, na isa po siyang anak ni Jacob. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng malaking relihiyon na sila daw yung nagtuloy ng iniwan ni Kristo. Hindi po yan totoo. Naiwan po sa Israel yung relihiyon na pinangasiwaan ni Moises at ng ating Panginoong Jesucristo. Itinuloy po yan ng mga Jewish o ng mga lahi ni Huda. Bakit po kumalat sa Pilipinas yung religion na kiniklaim nilang sila nagtuloy? Kasi nga po, ang Israel during that time, na si Haring Pompey, according to history, sinakop yung Israel ng hindi naman po bansa ang Roma eh. Siya lang po siyang siyudad sa loob ng Italy, ngunit napaka-powerful. Nagawa nilang sakupin ng mga malalawak na mga bansa. And on that time, ang Israel po ay sinakop ng Rome, dala-dala ang paniniwala ng mga gods and goddesses. They have their own explanation and equivalents. Alam niyo po yung pinauso sa Pilipinas na bawat barangay ay mayroong, ano tawag dito? Merong naka-appoint na tawag dito. Diba? Katulad dito sa lugar sa amin ng Mabukid, dito po ay ang naka-appoint diyan ay San Isidro Labrador. May tawag doon eh, hindi ko nakalakihan eh. San Roque, Patron. This is another topic. San Rafael, ang bayan po namin ay San Rafael. Sineselebrate ito every September 29 bilang bayan ng mga anghel. And they all believe on that. Ngunit, kung titingnan natin ang mga pahina ng Biblia o para mas mabilis ay i-search natin kay GPT o kay Meta o kay Dola, mayroon bang San Rafael sa Biblia? The answer is none. Wala. Ito ay naging translation,
equivalent ng paniniwala ng mga Romano galing sa Greece, na bawat lugar ay meron silang ina-appoint na isa-isang patron. Kaya pagdating sa Pilipinas, gano'n ang pinauso nila. San Ildefonso, humanap nga kayo sa Bible ng may Ildefonso. Santa Peregrina ang mahal. May ina pa ng awa. Wala po sa Biblia lahat yan. Even Santo Niño, wala pong Santo Niño sa ano. At mahilig sila pag nagustuhan ng tao, i-anoint. Mula ngayon, santo ka na. May drug addict, ini-elect nga nilang dapat daw gawing santo eh. Si San Lorenzo Ruiz na Pilipino, sino ba nagbansag niya na santo? Sila din ala naman parang pinangungunahan nila ang Panginoong Jesucristo sapagkat on the second coming of Christ, si Kristo lang ang may karapatang tumawag sa isang taong namatay na from now on, ikaw ay santo. So this is the story na alam ng ating mga ministro sapagkat tayo po ay nag-aaral ng mga hiwaga. Whereas compared to other religion, hindi na nila iintindihin yan kung saan magaling yan. Ilang libo tayong San Rafaelenyo na naniniwala na ang salitang San Rafael ay galing sa Diyos. Ngunit, in reality, wala pong salitang San Rafael sa Biblia. And I challenge all of them. Ang budget na binibigay dito ng ating mayor ay milyon. Na ang taxes po ng tao, galing ang tax natin ay naiipon doon at ipamimigay, popondohan yung anghel. Tayo kaya pwedeng humingi ng pondo ron? May anniversary po kami sa Sabado, being a specific religion. Kung kayo po binibigyan nyo ng pondo yung sa inyo, ba't kami hindi? Galing din sa tax namin din yan. Di ba may mali? Kung nag-iisip ka lang na hiwaga, dapat automatic, alam mo na yon. Being the mayor, hindi ko pwedeng ibigyan ng pondo ito, not unless galing sa sarili mong bulsa. Pero kung yan ay nililiquidate na talagang galing sa pondo ng bayan, and then pinagpapagawa mo ng simbahan, mali yun. Ba't tumatama? Kasi nga hindi hinuhuli sa Pilipinas ang maling pamamalakad ng relihiyon. That is the story. That is part of the hiwaga. Nasabi dito, yung iba walang tiyagang alamin ng hiwaga ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero yung tunay na mangangaral ng Diyos, nag-iisip, nag-aaral. Next, sabi niya malapit nang matapos. Doon na po tayo sa huling mga talata. Lumakilala po natin ang mga tunay na mangangaral. Bumasa pa tayo ng isa Colosas 2:2, tapos ay huling talata na po. Mag-i-skip na tayo dahil malinaw na naman. Colosas 2:2, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip, sa pag-ibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan, haba ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay, si Kristo. What's the meaning of that? Si Kristo ay isang hiwaga. Bakit po? Tingnan nyo, iisa lang ang Kristo. Ang interpretasyon ng iba't ibang religion, iba-iba. Ayon sa Iglesia ni Kristo, si Kristo ay tao. Ayon sa Roman Catholic, He belongs to this Trinity. Ang Trinity po ay Holy Spirit, God, and Jesus Christ, na according to their doctrine, isa lang daw po yung tatlo na yon. Ibig sabihin, kung bibili ka ng siopaw para sa Espiritu Santo, para sa Diyos Ama, at para kay Kristo, isang siopaw lang ang bibilin mo dahil isa lang daw yon. Ginagawa ko pong ganito para madaling intindihin. Ano po? In reality, meron silang meron silang sariling entity. Sa katotohanan, yung Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos yun eh. So, isa lang yun. Bali, all in all, dalawa lang. Dalawang siopaw wala kailangan mo para mapagbigyan. Dalawa. Sabi ng Iglesia ni Cristo, tao lang sila. Sabi sa Bible, si Kristo ay anak ng Diyos. Using the explanation of science, kinukonsider po natin hindi pwedeng normal na tao si Kristo. Bakit po? Before you can be called a human being, dapat magdadaan ka unang-una sa pagbubuntis. Dapat ang nanay at tatay mo parehas na tao. Sabi sa Biblia, ang pagkapanganak nga sa kanya ay nung bago pa lang mag-asawa si Maria at si Jose, ay natuklasan ni Jose na nagdadalang tao na si Maria.
At pinaliwanag doon na siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu. Espiritu. Let us explain it using science. Ang fetus po nabubuo sa ovary, sa fallopian tube ng babae. Nagkakaroon po yan ng pagsasanib, yung egg cells and yung sperm cell. Alam po natin yan. May tinatawag pang ang XX chromosomes kontra sa XY chromosomes ng lalaki. Ang XX chromosomes, kung di ako magkakamali sa babae yan, nasa egg cells. Yung XY chromosomes, galing sa lalaki. Magmamatch ngayon yan. Using these complexities in life, wala namang punlay si Jose na nakarating doon sa matris ni Maria. Paano mo i-explain, natitindigan mo na yung ipinanganak na si Jesus ay tao, samantalang sa eksplanasyon ng katotohanan, kahit ngayon ay eksperimentohin mo, magbuntis ka ng walang lalaki kung kaya mo. Sa makatuwid, kung yan ay imposible na magbuntis ang isang babae ng walang lalaki, ang pagkakabuntis nga ni Maria at dinala si Jesus ay isang bagay na parte ng hiwaga. Pinayagan ng Diyos. In-explain naman doon na virgin si Maria, ngunit nagbuntis. Kulang na lang sabihin, magic yan. Minagic ko lang yan. Pero ipinapalagay natin, using the word ipalagay, dahil makapangyarihan po yan sa Biblia, given the fact na sinabi ng sumulat ng Biblia na hindi nagalaw ni Jose, and we believe on that, pinapalagay natin na hindi ginapang yan, hindi pinatay, baka patay ang ilaw, hindi niya winalangya, hindi niya dinakma, kundi nire-respeto natin na tunay na si Birhen Maria ay nagbuntis sa kalagayang virgin. Only from that statement, hindi magiging tao si Kristo. Kasi 50% lang yung egg cell na at hindi na kinailangan ng XX chromosomes ni Maria. Kasi what is the use of having these XX chromosomes kung wala namang papartneran na punlay ng lalaki? So to explain it, ika nga, in summary, si Kristo ay minagic ng Diyos na binuo sa loob ng matris ni Maria. Given that fact, will you still consider Jesus Christ as a normal, true-to-life human being? Hindi po siya maituturing na katulad nating normal na tao. Siya po ay kumatawan sa isang hiwaga na kaya siya inilagay sa matris ni Maria para isilang, para may gagawing role sa mundo. At justified naman po. Kasi kung magtuturo si Jesucristo at the age of 30, normal lamang po na ang gagamitin niyang katawan ay katawan ng tao. Dahil siguro po, kung ang gagamitin niyang katawan ay katawan ng hayop, walang makikinig sa kanya. Kaya, it is, sabi nga sa TV, irrelevant, misleading, yung mga ganong mga pakatotohanan ng marami na si Kristo daw, irrelevant nang ipaglaban mo pa na siya'y tao. Naging tao po siya. Ginamit yung katawan na tao. Okay, tapusin na po natin. Gaya ng sabi ko, huling talata. Ano ang tagubilin ng Diyos sa lahat ng kanyang pinagkatiwalaang mga ngaral? So, we consider, pinapalagay natin na ang tunay na mga ngaral po ay yung nandito sa Iglesia ng Diyos na buhay, sabi sa Biblia. So, mga ngaral po natin, wala tayong opsyong iba, kundi kilalanin natin, ipalagay natin na ito nga ang tunay na pinagkatiwalaan po ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang tagubilin sa amin? Sa panahon ng aming pangangasiwa sa inyo pong mga paglilingkod sa Diyos, ano ang itinatagubilin po sa amin? Huling talata, 1 Corinto 4:5. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Let us go back to our topic. Tama ba na ngayon may tatawagin ka ng santo? San Juan, may kalokohan pang nangyayari sa San Juan, matitinong
mga tao na papasok sa trabaho, binubuhusan ng tubig, binabasa, mga estudyante, kawawa. Dahil lang, yun daw kultura nila. Dahil si Juan Bautista daw nagbabautismo. Yung mga tarantado namang mga tambay, kukuha ng timba, babasahin yung laman ng jeep. Hindi hinuhuli. Dahil sabi ko nga sa inyo, pag tungkol sa relihiyon, kahit katarantaduhan na gawin mo, hindi pa rin huhulihin. O diba? Huwag mo na magsihatol. Kasama dyan yung, itong tao na to, gawin nga nating santo. Diba, hinatulan mo na? Wala pa si Kristo para magsabi, hinatulan mo na agad. Binindisyon na sa Roma na isang Pilipino may santo, mayroon pa yata Hapon na santo, ganito, ganyan. Kaya coming from different countries, may mga santo silang hinahatulan. Bawal po yun. Sa ating buhay, wala pa tayong karapatang magsihatol. Even po sa amin, kung gagamitin natin sa Iglesia ng Diyos na buhay, kaya hindi kami nagsasabi na, oh, ikaw, hindi ka na maliligtas. Malay mo ba doon? Kami ba magliligtas? Hindi naman. Hindi po ba? Kaya pag kami umaattend ng burol sa patay, bagaman pinapalagay namin na siya'y banal, pagpapalagay. Ang ating word of the day is ipalagay. Pero in reality, sa Judgment Day, si Kristo at ang Diyos pa magsasabi kung ang kapatid nating namatay ay tunay ngang banal nga ba o hindi. So, siyempre, nasa lamayan tayo. It is just justified and very rightful na sasabihin mo, banal yung nanay mo. Pero inuuto lang kita. Kasi wala pa sa amin yung authority na magsabi na pag namatay ay banal. Pero may nakasulat na mapalad ang namamatay sa Panginoon. Kayo na ng Jesus Christ ang nakakaalam nun kung deserving ka ba na tawaging banal at the end of the story. So ngayon po ay, kaya nga po yung medyo nahalata naman ninyo, yung pagtitiwalag, medyo hinihigpitan namin muna bago itiwalag. Kasi pag tiniwalag mo, hinatulan mo na agad eh. Hindi ko sinasabing mali po yung nagdaan. At nasa batas naman, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yung pag-aalis ba, equivalent na yun sa pinatay mo na rin. Ano? Hindi po bawal magtiwalag. Pero hanggat maaari, talagang hinihigpitan po namin ang consideration. Not unless na lang na yung mismong tao ang kusang umalis. At yun ay sinasabi ko, sana nga, huwag na kitang itiwalag, kusa ka na lang umalis para mabigyan mo kami ng luwag. Kasi po parang ang kalagayan namin, parang nung uso yung bitay, silya elektrika, ang hindi nakakatulog nun yung judge, saka yung dalawang pulis na nagbababa ng kuryente. Bakit dalawa? Para neither of you ay thinking na sana hindi ako, pero isa sa inyong pumatay. Pero hindi nyo alam kung aling switch yung may kuryente. Eh yung judge, matibay na lang talagang loob nun. Pero may pinabitay mo, ikaw ang nag-decide, pwede mo namang hindi bitayin. Sa papel ng ministro, mga kapatid, masakit din sa amin na nagtitiwalag. Lalo't tatay ang ititiwalag mo, kasama na lahat, pati anak nun, pati mga nanay. So, hindi po bawal magtiwalag, pero pinipilit po namin na tunay, na bigyan ng panahon, aralin, bigyan ng pagkakataon unang-una yung tao. Kung babalik ba or sana nga ay kusa ng lumayas para wala na po kaming iisipin. Pero batas po yun. Huwag muna magsihatol. Siya ang naghahayag ng bagay na nalilihim sa kadiliman. At ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso at kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Yan po, yung ating buhay natin sa araw-araw, enjoy lang natin. Meron tayo activities sa hanap buhay. Huwag natin kakalimutan, during Sunday, ito naman ay panahon ng Pang-Diyos. Doon natin ilaan ang ating sarili. Ginagawa po ng mga ministro ang aming papel. Gagawin ninyo ang papel nyo bilang miyembro. Magkita-kita tayo sa bawat panahon hanggang sa huling bahagi ng ating buhay at sabay-sabay tayong humarap, magkaroon ng kapurihan sa Diyos. Maraming pong salamat, mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Muli po tayong tumayo. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mabuting pagkakataon, sa mahalagang aral din na aming narinig at sa lahat ng iyong pamamatnubay. Salamat sa iyong mga pagpapatawad na alam po naming iginawad mo na sa amin sa mga pagkakataong ito.
Ang aming pong patuloy na dalangin, bigyan mo kaming muli ng pagkakataon na mabuhay pa ng maluwalhati sa mga darating pang mga araw. Amin pong nadarama na hindi lamang unang araw ng isang linggo ang ipinagkakaloob mo sa amin, kundi bibiyayaan mo kami ng mga umaga at gabi na darating na nakapaloob sa panibagong isang linggong panahon na iyong pupuspusin ng iyong mga pagpapala. Umaasa kami, Panginoon, na hanggang sa ang dako man kami pumaroon ay aalalayan mo kami at ililigtas. Patuloy mo pong gagabayan kami ng pagkakaisa at pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, paggagalangan. At amin din pong idinadalangin na hindi lamang ang mga kapatiran, kundi kung iyong loloobin, ang buong daigdig ay bigyan mo ng kapayapaan, pagkakasunduan at mawala ang mga pagkakabahabahagi upang maganap dito sa huling araw ang iyong pangarap na may mga nilikha kang mga lalaki at mga babae na sa tuwi-tuwi na ay nagkakaisa at lumalakad ng may katotohanan sangayon sa iyong kagustuhan. Muli po, Panginoon, kami nagpapaalam sa isa't isa at ang lahat po ng ito at maging ang aming mga dinadalangin ng mga kapatid na naglalakip ng pasalamat, patnubayan mo po sila. Hindi lamang po mga taon ng buhay ang iyong idagdag, hindi lamang mga magagandang pagpapala, kundi maging ang mga kaganapan ng kanilang mga pangarap sa buhay. Hindi lamang sila, kundi lahat po kaming magkakapatiran mula sa maliit na bata hanggang sa mga katandaan, sa mga mangangaral, sa lahat-lahat ng miyembro ng iyong iglesia. Pagpalain mo po kaming lahat at sa tuwin ay tulungan at sa amin naman pong mga dako. Ang lahat ng ito ay amin pong pinasasalamatan sa iyong pangalan sa pamamagitan ng amin din paghiling ng lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Sa dako ng nagpasalamat, mangyari pong kayo ay tumindig upang tumanggap ng basbas ng pagpapala ng ating Panginoon. Sa ating pong lahat din, tumanggap tayo ng basbas ng pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Nari na pong maupo. Umawit tayo, mga kapatid, ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin, nagpipisan sa iyong piling langit. Awit ay inihahain, sana ay marapatin. Banal nandog ang tanging alay ng iyong lingkod ay Disyunan na akaya ng kaloob. Ang handog na ukol sa Espiritu ay
tungkulin na lingkod ni Kristo. Api hayag ang Ebanghelyo na ang kanyang ministeryo. Muli tayong tumindig, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Narito amang banal, ang salaping ito na bagaman, amin pong nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping handog na ito ay amin pa rin inihahandog sa iyo, Panginoon. Buong pusong pinapangarap ng iyong mga anak na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makasasapit sa iyong dakong sinapupunan upang ito ay maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mong pangalan. Iyo po sanang basbasan, pahintulutan na ang mga salaping ito na tinitipon iniingatan ng iyong iglesia ay maging mabuting kasangkapan ng pangasiwaan upang makapagtaguyod ng pagtusto sa lahat ng kaunlaran ng mga proyekto ng iglesia, gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid, bunsod ng iba't ibang mga kadahilanan, at marapatin mong ang malaking bahagi ng salaping itong aming iniingatan, magamit ng mga pangasiwaan sa tustusin ng mga mangangaral sa mga panahong sila ay naghahatid ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng mga pananambahan. Ang ilang bahagi pa rin ng salaping ito na tinitipon ng iglesia at iniingatan ay patuloy ding magamit ng pangasiwaan sa mga gawain na makatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga mahal sa buhay upang sila ay makarinig ng katotohanan at maganap sa kanila ang kanilang hangarin at amin ding layunin na sila ay makasama namin sa loob ng iyong bayan, tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito, patuloy po namin ngayong inihahandog, pinaiingatan sa iyong iglesia, sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doxologia. Ang ay iihipag anak ay parangalan Espiritu niya banal patno ay sa kahit naan Amen. At
At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral, nawa ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasa mga langit. At nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming pong salamat mga kapatid hanggang sa susunod na linggo. Pera mo na rin. How much is that? Take a look. Sobre. Kailan ba ang kasal niyo? Bukas. Oh my God. Di pa ba nag-iisipang mabuti ni... Stupid. Amen. Osby, mo sa akin. Ay, malapitin mo si Tito na. Mag-bless ka kay Tito Bless. Pati ikaw mag-bless ka din.